Otherwise, magka-cancel out sila, walang mag-stand out. Okay, so kagaya nito sa gagawin natin, mas maliit yung bato, yung puno kaysa doon sa bato. And maganda rin siyang species kasi natural na maliit yung dahon niya. Unlike nung iba na medyo lumiliit pa. Yung species na ginagamit ay kung tawagin namin kamuning bilog. It's a popular species for bonsai kasi naturally maliit yung leaves niya, ang bilis niya magsanga, very kapag tinayin siya, very responsive siya. Bumubuelta siya kaagad. Send out siya kaagad ng panibagong mga shoots or mga bagong leaves. Okay, so yun. Naangatin na nila yan. Siguro dapat yun yung magsalita, no? Oh my. Okay, so yung ginagawa ni Percy ngayon, nilulusin niya yung soil. So aalisan niya yan ng as much soil and roots as possible para magkasa siya doon sa crevice ng ating bato. 1/3. At least naalis namin, 1/3 lang? 1/3. Kaya pala namamatayan ako. No? Pag na-over siya, 90% yun sa akin. Tapos nagtataka ako bakit namamatay. Well, normally mga 1/3 lang ng existing roots niya. Ikat na natin ito. Pag kumikat yan, magpaalam ka muna sa record niya. Yun. Oo nga. Yes. Kasi may may-ari nito. Ano sa paradiso? May alay pa nga. Paalam yun. Alam ba nung may-ari kinuha niya? Amin na yung sanga ko, pwede namin. Pwede yung tusok yan. You can make tusok na sana. Share nito yan. Yung mat. Kasi sa paradiso. Yan. Okay. So, yung nilalabas ni Percy, yan ay mga pumice. So, ginagamit kasi namin yung pumice as the first layer nung mga puno namin. Kasi, yung mga pots or mga trainings sa sobrang lalaki ng mga butas. So, kinakailangan natin i-control yung drainage, liitan ng konti, pero hindi siya i-constrict. So, ang pumice kasi very porous na rock yan eh. Hindi sinabi sa akin lalagyan yung pala namin. Halatang hindi tayo nag-uusap. Amin din pala. Ang laki kasi nung kawang niya doon sa ilalim. Okay, sabi ko malaking kawang. So yung iba naman na ginagawa, nag-glue na sila ng mga anchor wires. So mamaya maglalagay sila ng wire sa ilalim para yung puno naka-fix siya in place. Kasi hindi lang pwede basta magsushoot na gano'n eh. Kakalog siya eh. So pag kumakalog yan, yung ugat niya hindi tumutulak. Ibig sabihin hindi nagkogyo ng gusto. Yeah, so binabawasan ngayon ni yan din yung advantage kapag medyo porous yung bato na ginagamit. Madali siyang bawasan po. Yung iba ginagawa, talagang gumagamit sila ng carving tool para hukayin yung or bawasan. Yung bang pinagtabtaban niya, pwede nang hindi tanggalin sa ilalim. Hindi? Bumapara din. Nag-play siya katagalan. Yeah, so, susukat nila yung para ka lang nagsusukat ng damit. Para kunyari may ginagawa ko. Taga meron lang ako ngayon. Yung puno na yan, ilang years na kayo in training yan. Maganda yung branches niya. 3 to 4 years.
Mga 4 years din. So dito po ba may mga mahilig sa halaman? Okay. So ano-ano mga alaga niyo po na halaman? Medyo marami na nag-alaga. Kasi ano ko eh, nagtito ako sa bilis. Ah. So mga ornamentals po Pero lahat. more on nag-ano ka ng herbs pag nagagamit sa kusina. Kasi maliit na yung garden ko eh. Oo. Kaya kailangan ganyan. Actually, nitong pandemic na, di ba, dami na hilig sa halaman, medyo maraming oras para mag-alaga. Kaya nagmahalan ng presyo. Correct. Sabi. Pero yun, pababa na yun, pababa na eh. So doon ang usbungan yung mga original, mga plantitos. Ako ba? Nag-start ako 2002. So, yun nga, kwentuhan ko na rin dito tungkol, total na open mo rin ako, kwentuhan na kita. Kwento ko lang yung tungkol sa Cavite Bonsai Club. So, the Cavite Bonsai Club kasi is the first and the premier bonsai organization po in the province of Cavite. Yung club namin started in 2011. So, kasama po ako doon sa mga founding members kasi nagsimula kami bilang mga magkakaibigan na talaga. So, sa kaso ko kasi for almost 8 years na, ang ginagawa ko before is lumuluwas talaga ako ng Maynila to attend shows and seminars in bonsai. So, nung medyo dumami na kami noon, sabi na pag-desisyon namin establish yung club for the sole purpose lang na yung to learn bonsai and to promote bonsai. So, on the learning part, we can now request our mother club, the PBSI, to send mga lecture, mga bonsai teachers sa amin para turuan kami. And also, nakatulong din yung club kasi yung materials as well as the knowledge naging readily available na to all the members. And since 2011, the club has been engaged in different activities na rin. So we have partnership activities with various organizations for both local at private. So nagkaroon na kami ng partnership activity with the NCCA sa kanilang Arts in the Park program. We have exhibitions and shows sa mga malls, sa Lumina, sa SM, Robinsons. Until now, medyo I can safely say na yung club is very progressive in terms of the memberships and saka in terms din sa program output namin. For example, for this year alone, this is the 3rd exhibition na ginawa ng club since March. Okay, so medyo aggressive yung club talaga, especially now na pinapenetrate namin yung art circle po. So this is the 3rd time na nasa gallery. The first one was in Vista Mall in Las Piñas. The second one was in Amadeo. Sa Alitap-Tap Arts Committee, and then this is the 3rd. Our 4th show po will be on July. It's gonna be our first physical bonsai show and competition after the pandemic po. So if you have time, sa SM Dasmariñas po, may date na ba tayo? Ang lakas ng loob mo mag-promote, wala pang date. Okay, so, yes, but it's in the works and you can also see most of these trees na nakadisplay dito and some more kasi as the years go by kasi talagang dumadami yung aming mga sumasali sa competition. Last 2019, we had 114 bonsai trees po na na-display. And thanks din sa efforts ng officers at saka lahat ng members na naging successful po yung club namin. Ang layo na sagot ko sa tanong mo, no? Kung may question naman kayo, sige, mapahabain natin. Okay yan, so naglalagay na sila ng anchor wires kasi ginagamit yan para yan. Gaya nung bagay ko na ma-fix natin in place yung puno na ikakasa natin. Pero yung stone nakatali rin sa baba. Naka-anchor rin yung stone. Yes. Actually sa stone naman, ginagawa, yung iba, kapag gumawa sila ng slab, may nakaangat ng mga kabilya. So, pag tinanim nila yung bato, bubutasan na lang yun, ikakapit na roon para mas stable siya. Sabay sasabayan ng semento or polytop or kung ano man yung pwedeng gawing adhesive para nakafix siya. Hindi naman kabigatan yung limestone, ano? Hindi naman, ano? Yung nandun, yung foliage na nandun, ano yung limestone ba yun? Limestone din.
Thank you so much. Ano to eh, kung tawagan namin yung design na to literati. So, mga very slender yung movement ng mga sanga nila, slender na mahahaba. Tapos yung pinaka-branches, minimal lang. Kung mga dalawa o tatlo lang talaga. Hinahayaan ko lang muna mag-wild ito kasi kakakalbo ko lang. Actually, nagpulaklak na nga yun, naulanan lang, sayang. Namumungan na rin yan eh. Medyo unusual yung style ito. Hindi siya yung, kumbaga sa art, sa yung parang abstract form ng yan, sa bonsai naman. Kasi pag sinabi mong bonsai, dapat mukhang puno eh. Ha? Hindi na. Kakalbuhin nyo pa yun, di ba? Mamaya pagkakasa. Mura ko mga ugat. Mapapansin nyo, pinuputulan na niya ng ugat. So, hindi siya detrimental sa health ng puno kasi healthy naman yung puno. Importante talaga na bago nyo i-subject into bonsai training yan, dapat the tree should be in its utmost health. So, para ma-attain namin yun, talagang nilalagyan namin yan ng fertilizer. Ngayon, kung ano yung fertilizer na ginagamit namin, it depende po sa members. Kasi some members use chemical fertilizers, yung iba gumagamit ng organic. So, ang organic kasi, ito yung mga vermicast, ito yung mga fish emulsion. So, very cheap siya, pero yung application niya almost daily. Ngayon, kung wala tayong oras para maglagay ng organic fertilizer, pwede naman yung mga slow release. Kasi, ayun. Dude, pakita nyo yung sample ng slow release. Ayun sa pato mo. Dito sa may likod. Yan. Ngayon, yung mga slow release, kagaya ng ganyan, ang validity niya mga 6 months po. So, medyo mahal siya ng konti, pero kung wala kayong time para mag-fertilize ng mga puno, yan yung pinakamaganda po. Ano na itsura? Hindi ko siya makita na sa taas ako. Nutrigot. Ang osmobot. Yung kulay yellow. Yun, no? Gagamitin ko pa ito. Dito na ako. Ayan, yan. Nice, ha? Magkano na yan? Mga kapatid. Pero actually, yung mga nagda-drive na sa price din ng mga puno kasi yung style, syempre, yung reputation niya, kung nanalo naman siya sa mga competitions, the species itself, and yun nga, yung ginamit na material sa kanya, like yung bato, yung slab. Swak na swak ka. Sinukat ba yung kanina? Hindi nga. Parang sinadya ah. Ito isa. Tubig? Tubig? Ayun. May host doon, tapos may gripo. Alin pa? Ay. Sphagnum moss. Pwede ko kupit din. Yung ano niya. Sphagnum moss ang mas mura ang sphagnum kaysa sa kokopit. Ano? Sphagnum moss. Lala, hindi niyo pelanggan. Ano lang, sa loob. Kaya ako po. Ang bilisan yun. Hindi, wag yan. Puputik yan. Alam mo isang type ito. Okay. Mas maganda. Kawitin ko. Piling na eh. Ay, pala. Ang kokopit kasi nadudulog. Matagal sa source eh. Yan talaga matagal. May planggahan sa likod pala. Saka po, kupit. Bukol mo sa kokopit eh. Tapos lalagyan pa natin ng toppings yung soil, yung pot. Ito. Aliyaw lang ako. Yung important toppings na. Tama yung kakapalit ko na sa tubig na yun. Hindi ko ang pinapin na tubig. Kakapalit ko lang yun eh.
ba yan? Para sa inyo. Okay, so ngayon nilaliningan niya ng lupa yung soil natin. Kasi eventually, yung ugat na yan, bababa yan dito sa side na to. So magkakaroon ng kaunti pang space para yung ugat makaikot sa paso. Hindi niya sinala, ano? Okay na. Okay na. Mas malalaki yung Wala kayong yung white sand para... Oo nga, pebbles na kayo. Ayun. So gumaganda na siya, no? Okay. Kaya namin nilalagay ng sphagnum moss sa ibabaw. Since yung roots kasi niya na istorbo natin, nagdo-dormant yan. So, hindi mo pwedeng lagi diligan ng diligan kasi mabubulok yan eh. Yung sphagnum moss nakakatulong siya kasi magre-retain ng moisture yan. So, para kahit hindi mo siya diligan, kargado pa rin ng moisture yung lupa mo. Bakit mo chopstick? para mawala yung mga air pockets. Sana na diligan. Maganda yung may isang. Tapos yung iba naman, kung medyo maganda yung panahon, nilalagyan ng moss, yung live moss, kagaya nung unahan doon. Para tanggalin yung moss doon. Yari tayo sa may-ari na. Ito total meron na yung bato. Okay. So eventually kasi meron na pala yung bato. So aakap na yan dito pag laging basa yan. Usually ba kapag mga rock plastic pinapangalanan? Yung iba pinapangalanan. Lagyan nila ng tema. Oo, nilalagyan lang ng tema. Ano ba pwedeng pangalan dito? Pangalanan nyo nga. Oo, sige. Asa yung tema? Daming wire ah. Ayun. Makilala ko lang po yung president ng Cavite Bonsai Club, si Mr. Romel Velasco. Kakanta daw siya, sabi niya. Sir, late eh. Plus, ano yung mga upcoming activities ng club? Give us a few words naman. Good afternoon po sa inyo. So, pasensya na po medyo na late traffic. Tawag nito. Ayan, may mga upcoming show po kami sa SM Dasma, Malapala. Yes, July 28 to 30 po. Mas marami pong puno. Target po namin doon ay mga 100 trees. So, mas marami kayo makikita. It's a competition, so makikita nyo doon talagang magagandang mga panlaban talaga. The best of the best. Makalahan dito, makikita nyo dito. Oo, makikita nyo rin kasi andito na rin yung mga best of the best namin. So, nag-enjoy mo ba kayo sa kakanta na ba ako? Parang medyo... Yes, maganda yung panahon. Sample. Yun po. Pag Akala ko nga, bonsai po uulan tayo, yung nakapili kailangan kanina. ready din tayong madumihan ang kamay. Kasi hands-on po tayo. At saka lagi namin sinasabi sa mga tinuturuan namin, talagang tiyaga, unang-una talaga. So yan yung puhunan natin sa pagbobonsai po. So kapag walang tiyaga, wala pong bonsai. Also, yun nga, sabi nga, may the ultimate test of patience talaga. So, yung puno na yan, mabubuhay yan kahit wala tayo. Pero, alam mo yun, yung level of attention na bibigyan mo sa kanila. Same din parang nag-alaga ka ng mga pets. Sinobrahan nyo naman sa galing eh. Bago ko lagyan ng pebbles. Yan. So, didiligan natin sila para medyo makompact yung lupa. So kanina tinusok-tusok niya ng chopstick, pero ngayon para sure na wala maiiwang air pocket sa loob ng root system, didiligan nila. Iniiwasan natin magkaroon ng air pocket kasi
Diyan pwedeng mamuhay yung mga fungus, yung mga aphids or mga ibang mga pests sa halaman. Eventually, doon magsisimula yung sakit nila at saka baka mamatay yung halaman. Ganda ng puno na ginamit ko. Matured. Matured yung puno. Kambilo. Eh, presyo kasi. Hindi naman sa lahat ng oras. Nagpaalam ba? Nagpaalam ba kayo? Ang paalam nyo, gagawa, i-show and tell nyo lang. Mas makita, nasa bato na. Yan. So ngayon, lalagyan natin siya ng toppings para mas maging presentable yung bonsai natin. Yan. Sa China, kung tawagin yung ganyang composition, penjing or landscape. Sa Japan, saike or landscape planting, meron silang kaunting differences kasi ang penjing pwedeng isang puno din yun eh. So it's almost synonymous sa bonsai. Pero kung sinabi mong penjing sa mga nagbo-bonsai, landscape landscape planting. Ayan o. Kompleto na. Display nyo na rin dun. Pwede na yan. Mag-show na. Kung pagkasana yung pa-derby na yan. Table. Ang tanong mananalo kaya. Baka may question pa po sila, pwede pong magtanong, libre lang po. Kumano pa kayo ng labara? Yes, mga volcanic cinder. Marble chips pwede. Marble chips hindi gaano kasi sobrang sharp niya, baka makasugat sa ugat. So, maiging lava rock kasi porous, pangibabaw siya. Pero iba ginagamit pang ano yun eh. Patulinaw. Actually, napakarami pwedeng gawin mga bonsai eh. Halimbawa, sa flowering, pwedeng gumamela, pwedeng santan, pwedeng bougainvillea, sikat na sikat, yung mga serisa, ano pa ba, mga flowering natin. Sa pagita, ginagamit niya. Sa mga fruiting naman, bayabas, sampalok, kamatsili, bignay, ano pa, duhag, may nagbuhan sila ng duhag. At yung napapanahong prutas ngayon, balimbing. Oo. Tapos sa hardwood yan, mga tugas sa bato, mga mulabe, mga mulawi. So napakaraming variety ng bonsai na pwede pagpilian talaga. So ang pinakamaganda is kung ano yung readily available na malapit sa inyo. Yun yung masasuggest natin. Palito pala, nakalimutan ko. Hang chow pwede ba? Hang chow. Parang mag-dolly yata yun. Maliliit na yan. I think so, pwede pa. Meron din yung mga powder pa. Yung isang type ng acacia. Ano ba yan? Aroma. Basta yun, ha? Aroma. Aroma, yan. Mga nasa tabing dagat. Pero yun nga, iniiwasan na rin namin yung mga endangered na mga puno. Kaya kami, puro mga common na trees na nakikita natin sa paligid. Ngayon, since sa Cavite kasi ang dami din na-develop na subdivision, nagkakaroon kami ng chance, especially nung mga unang taon ko dito. Sumusunod kami doon sa mga nag-develop na subdivisions, dami namin nakukuha. Mga kalyos, is marami dito. Bignay, ang dami rin dito. So yun, mga bayabas, mga legaw na bayabas, yan ginagamit. Ang lamig, no? Di ba kayo giniginaw? Jacket gusto niyo. Ako, kailangan ko, cotton yung t-shirt ko, ewan ko sa inyo. Para kayo magsa-cycling eh. Sanay naman yan sa gubat, mag-hat. Dati. Ayan, katabi ko. Oh. Sabi press. So wala ka siya para madilim. Ano next? Dito yung photoshoot na. Okay, so
Itong, dito muna na tayo matatapos sa rock planting. Sana po nag-enjoy sila and sana may natutunan sila sa aming munting lecture demo po. Nag-enjoy ba kayo? Okay, so if ever na meron sila mga katanungan about bonsai, you can log on to our Facebook page po, Cavite Bonsai Club. Tapos, and if you have time po, next week we will be having our last leg of lecture demo naman. So, ibang style naman na po ang gagawin namin. So, again, thank you very much. Magandang hapon po sa kanila. And can I request po sana little photoshoot po? Okay lang po. Dito na lang. Ano kinabukit niya? Yung dahon, aling asya, binabawasan niya isa nga sa loob. Kung papansin, medyo compact siya. So, medyo issue kasi yun eh. Iniwasan natin magsiksikan sila. Ang mga halaman kasi meron, kalimutan ko yung hormone na tinatawag. Once na magdikit-dikit dyan, yung hormone niya, hindi ilalabas, i-expand niya. So, ang tendency nun, mamatay lahat sa nga. Magdadayback bigla yun. So, kaya para maiwasan yun, niluluwagan namin. Isa pa, hindi makapasok yung Oo, dapat merong air circulation talaga sa loob. Nabawasan yung mas older na Older, tsaka yung mas nasa loob. O siya tayo photoshoot. Dito na lang. Pwede po ma-invite namin yung participants po. Asan yung camera? Asan yung sila? Ayun. Thanks. Dito na lang po. Ma'am, sir, sorry tayo.